So eto mga sangkay, isa pong pambihirang pabahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon mga sangkay. Ang sikat na sikat. Viral po ito ngayon sa social media. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ang isang pabahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinag-uusapan po ngayon ng netizens. Dahil kumakalat po ito ngayon sa social media, pag-usapan po natin kung ano ito. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. 1.48 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, eto na mga sangkay. Tingnan po natin. Ito yung pabahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na masyado pong nagva-viral sa social media. Eto, tingnan po natin. Sa patuloy naming pag-ikot sa Hermosaville, natuklasan namin ang iba pang housing unit na nakatenga. Walang nakatira. Napapalibutan na ng makakapal na talahib. At unti-unti na rin nasisira. So ayan mga sangkay, makikita nyo itong mga pabahay. Ayan po. Wala na pong nakatira. Wala pong nakatira. Tapos wala na, puro na po mga damo-damo, mga sangkay yung paligid. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha naming housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung Grabe, tingnan nyo Hindi po tinapos. Maliban po sa substandard mga sangkay, hindi po tinapos. beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. 30 years, 499,000. Lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, pinapilitan na silang gumastos ng sarili nilang pera. Oh, my goodness. Yun yung pabahay po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing viral po ngayon ito sa social media mga sanggay at pinag-uusapan. Ito naman mga sanggay, viral ngayon naman itong pabahay ni PBBM. Okay? Ngayon, mas lalo pong nakikilala yung pabahay ngayon ni PBBM dahil po doon mga sanggay sa mga nakitang mga substandard na pabahay daw po di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumayaw sa ilalim ng araw, magkawag-kawag ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. So yan po, makikita po ninyo, ito yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Malayo po yung kaibahan ng kasangkay, no? Kapayapaan. Malayo talaga. Yung pabahay ni PBBM is, world class. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Mga sangkay, ito mga pabahay na ito, sa ibang bansa lamang po natin yan nakikita. Ayan ngayon mga sangkay, ulitin po natin. Ito yung pabahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po. Mula po ito sa Reporter's Notebook. Mula po sa GMA7 na siyang pinag-uusapan ngayon mga sangkay na nabisto nga po na may problema. Actually, na-topic ko na po ito noon. Yan, makikita po ninyo. Inulit ko lang kasi ngayon mga sangkay, viral na po masyado. Ayan po, tingnan nyo kung gaano po kasira. Ayan Grabe naman yun. Mga substandard at hindi po tinapos mga sangkay. Grabe, no? Ayan, no? Sa patuloy naming pag-ikot sa Hermosaville, natuklasan namin ang iba pang housing unit na nakatenga. Walang nakatira. Napapalibutan
napapalibutan na ng makakapal na talahib. At unti-unti na rin nasisira. Hindi ko alam kung naano to, mga sangkay. Nakita to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may alam siya dito, mga sangkay, o talagang nagkulang lamang po siya sa pagmomonitor sa kanyang mga tao. Kasi, grabe to, mga sangkay. Naalala nyo yung tulay na bumagsak doon sa Kabagan ba yun? Basta part somewhere in North Luzon. Yung nakaraan lamang na nag-viral. Ang pinaka nagtrabaho nun sa foundation niya, mga sangkay, yung pinaka-pundasyon, panahon po ni former President Rodrigo Duterte. So, pinagpatuloy ni PBBM, kaya nga lang mga sangkay, nung nakitaan po na, kasi dapat 2019, tapos na po yun. Kaya nga lang, umulit-ulit, kasi nga po, nakita nilang gumagalaw po yung tulay. Substandard sa madaling sabi, yung pundasyon may mali. Sinubukang isalba ni PBBM. Kaso, hindi na po talaga kinaya. So ito din po mga sangkay ngayon, nakikita po natin, mga substandard din no? Na mga pabahay. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha naming housing project cost or housing package cost and monthly amortization. Ito ayan po yung babayaran. Di ba, nagre-reklamo sila kay PBBM kasi yung mga pabahay daw ni PBBM, may bayad. Actually, may bayad po, pero pang world class po na pabahay yun. Pero, mababa lamang po yung presyo kasi ang ginawa po ni PBBM, mga sangkay. Since, imbis na pumunta tayo sa mga mamahaling pabahay na gaya na lamang po ng Villar, iba pang mga malalaking kumpanya pagdating po sa mga pabahay, hindi na, mga sangkay. Gobyerno na po mismo ang gumawa ng pamamaraan. Kaya po nga, mayroong pong tinatawag na 4PH program. Yan po ay programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong bansa. Marami na po ang nakikinabang niyan ngayon, mga sangkay. Malayo pong kaibahan. Ang ginawa ni PBBM, sapat lamang po yung babayaran ng mga Pilipino. At para lamang po yun sa mga wala talagang matirahan at mga delikado yung pwesto ng bahay. Sila po yung mga aplikante na pupwede doon, mga sangkay. Pero ito guys, may babayaran. Alam nyo magkano? Pakinggan po natin. Tapos ganito po kasira. Yung beneficiary, magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. 3 dekada. Ibig sabihin, 30 years na babayaran, 499. Or let's say, 500,000 pesos. Tapos ganyan po kawarwar itong ganitong klase mga project. Itong pabahay na ito. Grabe naman. Lababo. Ako, sabi ko nga, wala akong masamang tinapay kay PRRT. Sa totoo lang, sinasaluduhan ko pa rin po siya until now. Nakita nyo naman mga sangki sa mga vlog ko, hindi ko naman siya binabalahura. Pero, sabi ko nga, kapag may nakita tayo, may nasilip po tayo, edi pagkwentuhan po natin dito. At ito nga mga sangkayo, panahon po ito ni Tatay Digong. Napabahay, tingnan nyo yung lababo. Maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin. Ito, may mga tumira doon mga sangkay. Yung mga beneficiaries. Kaya nga lang, ang ginawa po nila, sila na po ang nagpaayos. Grabe itong pabahay na ito mga sangkay. Talagang masasabi po natin na wala talagang kwenta Para matirhan na, napilitan na silang gumastos ng sarili nilang pera. You see? Gumastos na sila sa sarili nilang pera. Ngayon, tingnan po ninyo yung pabahay ni PBBM. Diba? Napakalayo mga sangkay. Ayan po, hindi po yung drawing. Mga tapos na po yung iba dyan. Yung iba ginagawa pa. Yung iba tapos na. Ayan. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kagaganda yan. Yan po yung mga patapos na ng mga pabahay. Ayan po, kagaya nito. Santo sa Misamis Oriental. Ito sa San Mateo, Rizal. Ito naman sa Bacolod, Negros Occidental, Nueva Ecija, Pampanga, Ilocos Norte, Bukawi, Bulacan, Camarines Sur, Pilar, Bataan, Caloocan. Kita niyo yan mga sangkay? World class na pabahay. Hindi po pipitsugin na yan po. Kahit tingnan po natin yan. Di ba? Yan yung hindi substandard. Tingnan nyo naman, napakalayo mga sangkay na mga pabahay na mga nauna. Sabi ko nga, first time to nangyari mga sangkay na may pabahay na ganito ang gobyerno. Ayan po. Kaya nga problemado ngayon mga sangkay, yung ibang mga negosyante ng pabahay. Di ba? Mga housing, ano ba tawag dyan? Yung mga nagbebenta ng mga bahay ng mga kumpanya.
Kasi nga po, gobyerno yung kalaban nila dito eh. At saka ang malupit dito, mura lang ang bahay na to. Talagang sobrang binarat. Ginawa po ni BBM yan para talagang lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga wala talaga matirahan, magkaroon po sila ng bahay. 'Di ba? O ayan, kita nyo yung going construction? O, 'di ba? Malayong-malayo mga sangkay yung pabahay ni PBBM sa kung ano man ang pabahay na mayroon mga sangkay ang dating mga naunang presidente. O, 'di ba? Sobrang solid na mga pabahay na ito. Ngayon, ano po ang inyong opinion sa na-discover nyo sa world-class pabahay ni PRRD? Just comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.